PBBM at Zelensky nag-usap sa food security at digitalization ng ilan sa tututukan. Alamin natin yan kay Mark Creslin Katarong. Muling pinagtibay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ugnayan ng Pilipinas at Ukraine sa isang tawag sa telepono kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky nitong Huwebes. Sa kanilang pag-uusap, tinukoy ng dalawang lider ang food security, agrikultura at digitalization bilang pangunahing larangang maaaring palawakin ang kooperasyon ng dalawang bansa. Huling bumisita si Zelensky sa Malacanang noong 2024 kung saan inanunsyo niya ang pagbubukas ng embahada ng Ukraine sa Maynila na itatag ang formal na diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Ukraine noong 1992. Ayon din sa Pangulo, tinalakay nila ni Zelensky ang mga paraan upang higit pang mapalalim ang ugnayan ng Ukraine at ASEAN. Kasabay ng paghahanda ng Pilipinas para sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN chairship nito sa susunod na taon. Samantala, malugod na tinanggap ng Pangulo si ASEAN Secretary General Dr. Cao Kim Horn sa Malacanang Palace nitong Huwebes. Si Dr. Cao ay nasa Pilipinas mula Nobyembre 27 hanggang 28 para sa isang working visit na layong ipakita ang buong suporta ng ASEAN sa paghahanda ng bansa para sa chairship nito sa 2026. Bilang bahagi ng kanyang pagbisita, nagbigay siya ng courtesy call kay Pangulong Marcos upang pag-usapan ang mga pangunahing prioridad at inaasahang deliverables ng Pilipinas sa darating na ASEAN chairship sa ilalim ng temang Navigating Our Future Together. Kasama sa courtesy call sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, Executive Secretary Ralph Recto, Communications Secretary Dave Gomez, at Undersecretary Maria Helen de la Vega na siya ring Director General for Operations ng ASEAN National Organizing Council. Sa formal launch ng ASEAN Philippines 2026 noong Nobyembre 14, binigyang din ni Marcos na tututok ang pamumuno ng Pilipinas sa tatlong pangunahing layunin: ang peace and security anchors, prosperity corridors at people empowerment. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creslin Katarong, SMNA News.